Alam mo ba, sa dami ng pagkain sa mundo, minsan, akala natin kailangan pa nating gumastos ng malaki o pumunta sa mamahaling restaurant para lang makatikim ng masasarap na pagkain. Akala natin kapag simple lang ang ulam ay hindi na ganun kasarap, na kailangang fancy, sosyal o imported para masabing worth it. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang top 15 Filipino food na simple pero sobrang sarap. Mga pagkain na hindi kailangan ng arte pero siguradong panalo sa lasa. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang masarap at nakakagutom na content na tulad nito. Handa ka na ba? Simulan na natin! Top 15. Tinolang manok. Ang tinolang manok ay isang simpleng sabaw na gawa sa manok, luya, bawang at dahon ng sili o malunggay. Kahit basic lang ang sangkap, ang linamnam ng sabaw nito ay sobrang comforting, lalo na kapag bagong luto. Perfect ito sa malamig na panahon o kapag gusto mo ng light pero satisfying na ulam. Madali lang din itong lutuin. Pakuluan lang ang manok kasama ang mga pampalasa at gulay. Alam mo ba, ang tinolang manok ay isa sa mga pinakamatandang ulam sa Pilipinas at nabanggit pa sa nobelang No Limitang Hire ni Jose Rizal. Top 14. Ginisang munggo. Ang ginisang munggo ay isang classic na lutong bahay na gawa sa mung beans, bawang, sibuyas at kadalasang nilalagyan ng baboy o tinapa. Kahit mura lang ang munggo, sobrang creamy at sarap nito kapag naluto ng tama. Madalas itong ipares sa kanin at pritong isda, kaya swak na swak sa budget meal. Isa ito sa mga pagkaing simple pero busog sarap talaga. Alam mo ba, karaniwan itong nilunuto tuwing Biyernes sa maraming tahanang Pilipino bilang tradisyon ng hindi pagkain ng karne. Top 13. Tortang talong. Ang tortang talong ay isang simpleng ulam na gawa sa grilled na talong na nilublob sa itlog at piniprito. Kahit kakaunti lang ang ingredients, ang smoky flavor ng talong at ang itlog ay sobrang sarap, lalo na sa kanin. Madali lang itong lutuin at swak na swak sa budget. Perfect din ito lagyan ng ketchup o toyo bilang sausawan. Alam mo ba? Ang tortang talong ay kilala rin bilang eggplant omelette at isa sa mga pinaka-healthy na lutong bahay dahil mababa ito sa calories pero nakakabusog. Top 12. Arroz caldo. Ang arroz caldo ay isang lugaw na may manok at maraming luya na nagbibigay ng mainit at comforting na pakiramdam. Kahit parang simple lang na lugaw, ang lalim ng lasa nito, lalo na kapag may kasamang itlog at kalamansi. Perfect ito kapag may sakit o gusto mo lang ng pampainit ng katawan. Madali rin itong lutuin at hindi kailangan ng mamahaling ingredients. Alam mo ba, kahit Spanish ang pangalan nito, ang arroz caldo ay may Chinese influence at literal na ibig sabihin ay rice broth. Top 11. Kwek-kwek. Ang kwek-kwek ay isang sikat na street food na gawa sa pinakuluang itlog na binalutan ng orange na butter at piniprito. Kahit simple lang, ang crispy na coating at malambot na loob ay talagang nakakagana. Mas lalo itong sumasarap kapag sinasawsaw sa tamis anghang na sauce. Isa ito sa mga paboritong merienda sa kalsada. Alam mo ba? Ang kulay orange ng kwek-kwek ay galing sa food coloring na hinahalo sa butter para mas maging eye-catching ito sa mga bumibili. Top 10. Tokwat baboy. Ang tokwat baboy ay kombinasyon ng pritong tokwa at malutong na baboy na sinasawsaw sa suka na may bawang at sili. Simple lang ang preparation, pero ang contrast ng crispy at maasim at maalat na lasa ay sobrang satisfying. Madalas itong gawing pulutan o side dish, pero pwede rin pang ulam. Isa ito sa mga pagkaing patunay na hindi kailangan ng komplikadong recipe para sumarap. Alam mo ba, ang tokwat baboy ay madalas ding i-partner sa lugaw o arroz caldo bilang pampalasa at dagdag texture sa pagkain. Top 9. Cassava cake. Ang cassava cake ay isang matamis at creamy na dessert na gawa sa kamuting kahoy, gata at condensed milk.
Kahit simple ang ingredients, ang rich at chewy texture nito ay talagang nakaka-addict. Perfect itong pangmeryenda kasama ang kape. Madalas din itong makita sa mga handaan at salo-salo. Alam mo ba, ang cassava ay hindi talaga native sa Pilipinas dahil dinala ito mula South America noong panahon ng kalakalan. Top 8. Lumpiang Shanghai. Ang lumpiang Shanghai ay isang crispy na spring roll na puno ng giniling na karne at spices. Kahit maliit lang, punong-puno ito ng lasa sa bawat kagat. Isa ito sa pinakapaboritong handaan sa kahit anong okasyon sa Pilipinas. Madali lang din itong gawin at pwedeng i-freeze para lutuin anytime. Alam mo ba? Halos walang handaan sa Pilipinas ang masasabing kumpleto kapag walang lumpiang Shanghai. Top 7. Banana Q. Ang banana Q ay isang simpleng street food na gawa sa saging na piniprito at binabalutan ng caramelized na asukal. Kahit 2 sangkap lang, ang kombinasyon ng tamis at slight crunch ng asukal ay sobrang satisfying. Madalas itong kinakain bilang merienda sa hapon habang mainit pa. Isa ito sa mga pinaka-iconic na pagkain sa kalsada ng Pilipinas. Alam mo ba, ang Q sa banana Q ay galing sa barbecue na ang ibig sabihin ay ang pagtuhog ng caramelized na saging sa bamboo sticks na tulad na lang ng sa grilled meat. Top 6. Pandesal. Ang pandesal ay ang pinakasikat na tinapay sa Pilipinas na malambot sa loob at medyo crunchy sa labas. Kahit simple lang, sobrang sarap nito lalo na kapag bagong luto at may palamang butter, keso o kape sa tabi. Ito ang go-to breakfast ng maraming Pilipino. Mura, accessible at talagang nakakabusog. Alam mo ba, ang pangalan na pandesal ay mula sa Spanish na pan de sal, na ibig sabihin ay bread of salt. Top 5. Itlog na maalat at kamatis. Ang itlog na maalat at kamatis ay isa sa pinakasimpleng pagkain na kayang gawin sa loob lamang ng ilang minuto. Hihiwain lang ang maalat na itlog at kamatis tapos pwedeng lagyan ng konting suka o sibuyas para mas sumarap. Kahit sobrang basic, ang alat ng itlog at fresh na lasa ng kamatis ay perfect na kombinasyon. Madalas itong i-partner sa mainit na kanin lalo na kapag wala kang ibang ulam. Alam mo ba, ang itlog na maalat ay tradisyonal na ginagawa sa pamamagitan ng pagbabad ng itlog sa asin o clay mixture para tumagal at magkaroon ng maalat na lasa. Top 4. Silog. Top silog, long silog, tosilog. Ang silog meals ay kombinasyon ng sinangag, itlog at iba't ibang ulam tulad ng hotdog, longganisa, tosino at iba pa. Kahit simple lang, sobrang satisfying nito lalo na sa umaga. Ito ang ultimate Filipino breakfast na nagbibigay ng energy sa buong araw. Madali lang din itong ihanda sa bahay. Alam mo ba, ang salitang silog ay galing sa sinangag at itlog na siyang base ng lahat ng variants nito. Top 3. Champorado. Ang champorado ay isang matamis na lugaw na gawa sa malagkit na bigas at tsokolate. Kahit simple lang ang sangkap, ang rich na chocolate flavor nito ay sobrang comforting lalo na kapag mainit. Madalas itong ipares sa tuyo para sa perpektong kombinasyon ng tamis at alat. Isa ito sa mga pagkaing Pinoy na talagang kakaiba pero sobrang sarap. Alam mo ba, ang champorado ay may impluensyang Mexican na champurrado na dinala sa Pilipinas noong panahon ng galleon trade. Top 2. Ube halaya. Ang ube halaya ay isang matamis at creamy na dessert na gawa sa ube, gatas at butter. Kahit simple lang ang paggawa, ang kulay at lasa nito ay talagang stand out. Madalas itong gawing base o topping sa iba't ibang desserts. Isa ito sa pinaka-iconic na kakanin ng Pilipinas. Alam mo ba, ang ube ay naging popular worldwide dahil sa unique nitong kulay at lasa lalo na sa social media. Top 1. Adobo. Ang adobo ay ang pinaka-iconic na Filipino dish na gawa sa karne na niluluto sa toyo, suka, bawang at paminta.
Kahit simple lang ang ingredients, ang lalim ng lasa nito ay talagang hindi matatawaran. Madali itong lutuin at lalo pang sumasarap habang tumatagal. Ito ang ultimate comfort food ng maraming Pilipino. Alam mo ba? Ang adobo ay madalas ituring bilang unofficial national dish ng Pilipinas dahil sa kasikatan at simplicity nito. At ayan na nga, ang top 15 Filipino food na simple pero sobrang sarap na talagang magpapatunay na hindi kailangan ng mamahaling ingredients para makagawa ng panalong-panalong pagkain. Mula sa mga lutong bahay, street food, hanggang sa mga paboritong kakanin, kitang-kita kung gaano kasimple pero kasatisfying ang bawat kagat ng pagkaing Pinoy. Ikaw, kabida, alin sa mga pagkain ito ang pinakapaborito mo? At may alam ka pa bang ibang simpleng pagkain na sobrang sarap na dapat naming maisama sa susunod na video? I-comment mo na sa baba ang iyong sagot. Tandaan, hindi kailangang maging sosyal o komplikado ang pagkain para masabing masarap. Minsan, nasa simpleng luto, simpleng sangkap at sa pagmamahal sa pagluluto talaga nagmumula ang tunay na sarap ng pagkaing Pilipino. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakagutom at masasarap na content na tulad nito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!